More than just the land of the howling winds. And gateway to Caramoan Island in Camarines Sur. Isang happy island ang Catanduanes. Kaya kapag isa kang biyahero na naghahanap ng isang natural eco-adventure paradise, at gusto mong matuto ng ibang kultura, or hashtag travel goal mo ngayong summer ang makakilala ng bagong kaibigan. Sigurado magiging happy biyahero ka sa Catanduanes. Game? Game! Bagos ka mo sa mukbang. Isla! Ano? Sama ka sa biyahe ko? One flight lang papuntang Catanduanes. That's an early flight. We took the 5:30 a.m. flight from Terminal 4. Dating kami ng 6:30 sa Virac. Tapos nun, you're gonna take 2-hour zigzag car or van ride papunta sa Caramoran. Yes, Caramoran, hindi Caramuan. Be sure to have a good night's rest. Try to, even though it's an early morning flight. Kasi bugbog talaga kayo. Di pa nagsisimula yung biyahe namin, bugbog na kami. Pero let's see kung mako-compensate yan sa kagandahan ng pupuntahan natin. Balita namin na happy daw sila kapag nakakita sila ng bagong mga mukha. Pangalawa, bibisitahin natin ang kanilang medyo tinatawag nilang Calaguas version or Boracay version nung back in the 80s. Dahil madalas daanan ng bagyo ang Catanduanes, maalon at maulan ang aming island hopping. Pero syempre, bilang mga biyahero, summer feels pa rin dapat. Halos isang oras ang boat ride mula sa Caramoran Pier hanggang sa aming unang destination. So, usually mga biyahero, dumidiretso lang yung mga turista doon sa kabila, which is Bitaog Beach. Yun yung Calaguas version nga eh. Yun yung medyo maganda ang sand, maganda yung beach. Pero may mga ibang turista din na nagdadak dito sa Palombanes Island, this side, kung saan dito nakatira yung mga tao. Kilala rin sa tawag na Parompong ang Palumbanes Island. Ito ay coastal village na 13 kilometers ang layo mula sa bayan ng Caramoran. Ipinagmamalaki nito ang Bitaog Beach na nasa kabilang bahagi ng isla. Matatanaw naman sa Palumbanes ang Calabagyo Island. Pero ang mga tunay na biyahero, may stopover daw muna sa community kahit wala sa itinerary. Alam niyo, kumisa talaga sa biyahe. Magandang may planong walang plano. Hanggang gano'ng katagal daw to? Sabihin niyo. Minsan umaabot rin ng 2 araw, 3 araw. Ayos, hanggang bukas na kami. Alam mo, yung kabilang side yata, yung Bitaog, yun talaga yung... Bitaw po. Yun yung pang turista talaga, no?
Pero dito, ano po yung mga ginagawa ng mga tao? Hanap buhay ang pagkadagat. Hanap buhay po. May isda. May isda. Ano po yung usually na isda na nabibingwit nyo? Mga lapu-lapo. Bukod sa pakikipagkwentuhan, bukas din ang tahanan ng mga residente kung gusto mong makisilong. Ah, thanks friends! Nagsisimula pa lang ang adventure natin mga biyero. Majestic views, gorgeous waterfalls, tululaway dishes. Susunod ang mas maraming happiness moments sa Catanduanes. Called Lolita. Coquita? Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Time to explore the Calaguas of Catanduanes. Dalawang kilometro ang haba ng shoreline ng Bitaog Beach. Mga kainan, wala. Tindahan, wala. Kahit tulugan, wala rin mga biyero. Pero may mga ilang-ilang kubo na pwedeng tambayan. I guess hindi siya talagang parang Boracay back in the 80s, no? It's, dahil syempre yung sand ng Boracay medyo lighter and powdery. Alam naman natin yan eh. But the vibe ng wala pang resort, wala pang establishments, wala pang masyadong tao, yun yung nakukuha mo. Pretty much like Calaguas when we featured it 6 to 7 years ago. Virgin na virgin pa talaga. Tapos nun, wala pa mga resorts. Yan yung feels ng isla. Pero kung fresh and clean beach resort ang gusto mo ngayong summer, sulit na isama ang Bitaog Beach sa iyong must-visit list. For our next stop, another Virgin Island, Viajeros. After a 30-minute boat ride from Palombanes Island, say hello to the all-natural beauty of Tignob Island. Kilala rin sa tawag na Golden Beach ang isla. Pero take note, in Catanduanes, Tignob means virgin. Pero hindi lang ang puting buhangin at asul na dagat ang habol ko. Siyempre, kailangan ko rin makilalang locals. Kayo po yung mga may-ari ng mga bangka na yun. Bakit po naka-dock yung mga bangka? Inabot ng lakas ng dagat. Kaya Nagtumabi sila. parada muna dito. Mga taga-Bisilig ito, sir. Tiga Bislig! San Andres. Tuwing masama ang panahon, dito nagpapalipas ng oras ang mga mangingisda na mula pa sa ibang bayan ng probinsya. Halos 2-3 araw sila sa laut. Tapos pag may huli na, uwi na sila sa Bisilig. Tapos yun lang po yung dala nyo na bangka. Wow. Tapos na, nag-aantay lang kayo ng magandang panahon para bumalik. Mga ilang oras yun? Maghapon yan. Maghapon yan? Oo, kung tutulog na lang. Resilient ang mga taga-Catanduanes dahil sanay na silang laging dinadaanan ng bagyo. As in, mga super typhoons talaga na halos yearly nakasanayan na nila. Itinuro nila sa akin ang kakaiba nilang paraan sa pangingisda.
Eh kung malaking hook, malaking isda pwedeng mahuli niyan, no? Oo, sari-sari naman. Oo, So, ibabato nyo tapos hihilain nyo ng ganyan. pagdating sa ilalim, tanggalin na eh. Tanggalin lang doon sa sabit yan dito. Ganun. Oo. Tapos pag nasa ilalim na, Ah. kasi di ba, sagad na siya. Opo. Nasa ilalim, tanggalin mo yung ganun. Mata- Hilahin mo na lang siya pa hanggang dumating sa ibabaw. Eh, yung bato, Oo, naiwan na sa ilalim. naiwan na yun. So marami kayong bato dapat. Okay. Ayan yung mga babato namin sir. Matagal na paraan na to. Galing utong ang para na to, galing sa Palawan. Galing Palawan. Natikman ko rin ang isang klase ng isdang nahuhuli sa isla. Yung mga nakikita nyo dito, itong tatlong isda na to ay iisa lang talaga. Different stages lang ba? Yung early stage ay tawag na kuyog, maliit lang. Biglang ito ay turon, okay lang, turos. Pagkatapos ng turos, sandig. Yun lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Hindi nahuhuli sa waterfalls ang Catanduanes. Sa katunayan, may bago silang pambato na hindi pa naipapakita sa TV. 3 oras ang biyahe mula sa Virac papunta sa bayan ng Pandan. Gusto namin ipakilala yung Hinik-Hinik Falls, especially dun sa mga extreme adventurous. Bago sumabak sa trek, dumaan muna sa kanilang tourism office para kumuha ng guide. Kilometers ang road trip mula sa Pandan hanggang sa Barangay Tokyo, kung saan naroon ang sinasabing Hinik-Hinik Falls. Hindi na muna pwedeng gumamit ng sasakyan papunta rito, kaya habal-habal pa more mga biyero. Kasalukuyang ginagawa ang daan sa lugar, pero target daw na matapos ito sa susunod na taon. Walong barangay pa ang kailangan daanan bago marating ang ating destinasyon. Mula sa Barangay Tokyo, may trekking naman ng halos 1 hanggang 2 oras. Depende sa inyong kakayahan. Isang river trail naman ang susundan papunta sa falls. Kung pupunta ka dito, more on nature tripping talaga. Kasama sa adventure ang matarik at makitid na bangin. Pero bahala na si Batman. Ang mga guide natin para umalalay. Dapat laging game. Kahit anong hirap ng daan, pag nakarating kayo sa Hinik-Hinik, mawawala ang pagod ninyo. Ito na po ba yun, kuya? Joke lang, biheros. Ito na yata, guys. Presenting Hinik-Hinik Falls. Tinawag siyang Hinik-Hinik dahil yung Hinik-Hinik na word is a local term para sa ambon. Ang 85 meters at 3-tiered na waterfalls ay nadiskubre raw ng isang mangingisda noong 2015. Pero ngayong taon pa lang ito, makikilala ng publiko. Andiyan kami kasi nakatira sa taas. Pagkatapos, nanuhuli kami ng hipon dito at sa kapalos. Pagkatapos, nagtanong sa amin kung may magandang falls dito, sabi ko mayroon. Sabi ko malayo. Ang biyahe ni Drew Crew nga hindi na napigil ang ma-fall sa Hinik-Hinik Falls. Marna kamo sa Hinik-Hinik Falls. May isa pang sikreto ang bayan ng Pandan.
There's more to see in Cagnipa Rolling Hills, Bijeros. Tingin ka sa baba. You got it right. There's a secret lagoon down under, and it's called Tuwad-Tuwadan Lagoon. After mo makunan ng 360-degree view ng Catanduanes sa Cagnipa Rolling Hills, kailangan bumaba ng nakatuwad para marating ang Tuwad-Tuwadan Lagoon na nabuo dahil sa rock formation. Catanduanes is something new and hindi lang siya ordinaryong travel destinations. A lot of tourist destinations here in Catanduanes was formed by nature itself. Hindi biro ang lalim ng tubig at lakas ng alon dito, kaya ingat lang sa paglangoy, biyeros. 500 to 700 pesos ang bayad kada biyahero para sa bangka at local guide. Depende sa dami ng turista. Pagkatapos ng pasyal, kumain naman tayo by the beach. Kaluko. Kaluko. Paano niyo po niluluto ang kaluko? Pati ano po mga ingredients? Gabi. Gabi. Opo. Hmm. Anyo, gata. Gata. Opo. Asukal. At Okay. kunting asin. At konting asin. Tapos may pandansinang para pambango. Sige po. Balatan na natin ang gabi. Hmm. Tapos hatiin, kakayurin na po. Ayod. Kayod. Oh, ito po. Oh. Ganyan. Ganyan. Halo na natin yung mga sangkap. Itong gata, lagyan na ng gata. Opo. Asukal. At kunting asin. Konting asin. Tapos Halo-halo. halo. Sige po. Ilagay na natin dito sa kinayuran. Ayun. Ilagay Babalik na natin, lang. babalik lang. Okay. Matagal na po ba itong recipe na to? Opo, matagal na po. Gaano katagal po? Since 1928? Basta matagal na. Matagal na po. Opo, opo. Nanay mo pa. Sa nanay ng nanay ng nanay. Nanay po, opo. Hmm. Tapos ilagay na natin sa Sa palayok. palayok. Opo. Tapos nun, gaano Tapos- katagal po? Within 45 minutes. 45 minutes. Opo. Ito yung Maglalagay ka pa ng sabaw. yung... Ng gata. Opo. Tapos pakuluin na natin. Low fire, medium fire, high fire. Medium lang. Medium lang for 45 minutes. In 45 minutes. Ay nako, mag-sunbathing muna tayo doon eh. Sunbathing muna tayo doon. Ang kaluko ay local dish sa Catanduanes na karaniwang niluluto ng mga nanay para gawing merienda o dessert. Sarap. Ano mas tawag dito? Masiramon? Masiram. 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 Siyempre, alam niyo naman yung texture ng root crop eh. Gabi, kamote, ganun din yung texture nun. Pero, siyempre, inaluan kasi ng gata pati asukal. Talaga yun yung nagpapasarap. Bukod sa kaluko, may iba pang pagkaing tatak pandan na masarap tikman. As usual, katulad ng sinasabi ko, yung pagkain galing sa Bicol region, yun yung isa sa mga paborito ko. I mean, in the world. Sa totoo lang, dahil may gata. Pero, meron din mga iba't ibang klaseng seafood. Ito I'm guessing this is squid, no? Squid. What's it again? Tilmok! Tilmok, i-open natin mamaya. And you also have some type of floury, ready type of food, which is called rice bonbon. Okay? Pero mamaya natin yan lalasapin. Ang gusto ko talagang ipakita sa inyo ay isang klaseng paella. It's called paella de pandan. Hindi dahil may pandan siya. Ito ay nasa lugar tayo ng pandan. At think paella Valenciano. You have your different types of seafood. Crab, squid. I'm guessing there's fish also. Shrimp. Pero anong pinagkaiba? Or ano yung dinagdag? Gata. That's right. Ngayon lang kayo nakarinig doon? Paella na may gata. Yung gata na lasa naman dito sa paella na to, hindi siya yung overpowering dun sa mismong lasa talaga ng paella na paborito nyo. Pero dun sa pinakadulo, may isip mo, ayun, yun yung may konting gata. So yun, at least
kung mapapadpad kayo dito, this side of the Bicol region, specifically Pandan, Catanduanes, subukan niyo yung kanilang paella de Pandan. Malayong puntahan ng bayan ng Pandan, kaya hindi ito masyadong napapasyalan ng mga turista. But if you've got time, why not? Sulit din ang oras. Susunod, name that dish. Medyo napasubo ata ako mga biyero Yun na yun, tapos na. Wala na tayong i-feature ibang pagkain, walang sorpresa na ipinaluto. Para sa akin, para hulaan. Fine, fine, fine. Plus, only nature tripping sa Catanduanes. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Napakaganda ng tanawin from the top, yung surf, tsaka yung untouched talaga, walang structure doon sa top ng hill. So, it's a good hike. At saka hindi mo kailangan maging professional hiker. Nakachinelas ka kami. Okay lang, hindi dangerous yung trail. 2 words to describe it. Exhilarating and awesome! Awesome! Hep, hep, hep! Wala tayo sa Batanes, biheros. We're still here in Catanduanes. Kung hindi kaya ng budget ang pumunta sa Batanes, biyahe lang sa Binurong Point. Ang unang matuklasan ng ganda ng lugar. At ngayon, ito na raw ang paboritong dayuhin ng mga turista. Bukod sa picture-perfect view, kitang-kita rin ang Pacific Ocean. Kaya lang, hindi pwedeng tumalon at mag-swimming dito, okay? Ang pagpasyal dito ay pwedeng isama sa mga tour package na inaalok sa probinsya. Gusto mo ng swimming with a twist? Nariyan ang Patag Island, isang rock formation sa barangay Cagraray. Ang tubig dun sa lagoon, pag high tide, mga 2 dipa ang lalim. Pero pag low tide, mga 1 dipa na lang ang dahil bumaba yung tubig. Meron kaming tinatawag na Patag Lagoon, tsaka kitang-kita yung Pacific Ocean. Nasa remote area ang barangay kaya hindi pa masyadong dinalay ng mga turista. Kung sino man po ang pupunta dito, talagang kailangang makita nila yan kasi yung bang hindi pa siya masyadong nasa laulaban ng mga turista, hindi pa siya masyadong wala pang pollution. Makikita mo talaga parang kung saan virgin pa siya. Wala pang masyadong nakatuklas. Mas madalas din na mga residente ang naliligo sa lagoon. At ang mga barangay official ang nagbabantay sa kalinisan nito. Good job! Una-una pinapaalala namin sa turista na bawal mag-inom, magkalat ng basura, mag-inom ng alak. Umaabot ng 1 oras ang habal-habal papunta sa barangay mula sa bayan ng Baato. ₱50 kada biyahero ang boat ride at guide papunta rito. Puntahan nyo para makakita nyo yung sa aming tinatawag na Patag Island. Makikita nyo talaga yung kagandahan at saka kalinisan ng aming Patag Island. Alin na kayo at pumunta dito at may bangka naman kami dito at saka mayroon pa ako ng speedboat na pili natin gamitin. Pasyalan din ang Sakahon Beach sa Barangay Bote. Sa bayan pa rin ng Baato. Talagang white beach siya.
Jump-off point din to para sa island hopping. At trekking sa Bote Lighthouse. Tinayo ang lighthouse na yan kasi siya yung pinakamataas na point dito pag dumadaan ka sa Pacific Ocean. 450 meters ang aakitin mula sa Sakahon Beach papunta sa lighthouse. ₱20 naman ang entrance fee. Ano, pwede ba? Pwede! Matapos ang 45-minute trek, Abot ka na sa taas, okay na. Tanggal yung pagod. Kasi sasabihin mo niyan, parang ayaw ko nang bumaba, ang sarap dito, ang ganda pala. Mawi-witness po pagdating doon ang kapalibutan ay green na green po. the lighthouse will give you a better view of the Pacific and other places in the province. Panalo to, bro. Kung ayaw mong lumayo para sa nature tripping, pwede pasama sa tour package ang Hickming Falls. Halos isang oras mula sa Virac, mararating na to. Punta po sa falls, halimbawa pula dito sa kinakatayan natin, hanggang sa unang falls mga 15 minutes lang po. Medyo trekking lang pero pagdating doon, bawi naman. Pagpapunta lang po medyo mahirap kasi medyo may mga paahon pero pagpabalik madali na. May taas na 25 feet at 2 tiers ang Hickming Falls habang 10 to 30 feet naman ang lalim ng tubig. Tayo nakarating na doon, pwede tayo mag-picnic, pwede tayo mag-family bonding, tapos maligo, wanto sawa ng paliligo, kasi napakalinis po ng tubig dito sa amin sa Hickming. Ayon sa mga residente ng barangay Hickming, marami ring ginto sa lugar. Maraming ginto, pero hindi namin pinapayagang kunin kasi masisira yung kapal. Ay, ang aking cameraman na si Ray. Hahanapin yata ang ginto sa falls. For those who want to chillax in a beach resort, hindi naman mawawala sa listahan ng resort na to. Ipinangalan ito sa dalawang magkatabing bato na nasa dagat. Bukod sa swimming, pwede ring subukan ang zipline. At zip bike ng resort. Nag-aalok din sila ng tour package gamit ang customized Volkswagen van na to, where you can cook, sit back, and relax. The most beautiful thing dito ay yung dagat. Sobrang maganda dito sa Catanduanes. Napakaganda ang mga waterfall, tapos ang hiking sa Pururan, maganda, Twin Rock, maganda ang corals, nagsusurcle kami dito. Napakaganda talaga dito sa Catanduanes. Pagkatapos ng lahat ng paglilibot na yan, syempre hangry na. Kaya kain na para maging happy biyahero. Ayun, so a few familiar dishes na sa harapan natin ngayon. Meron tayong laing, meron tayong pinangat. May problema sila sa personality nila kung minsan hindi mo alam kung pinangat siya or laing. Alam nyo na yan. Inihaw na baboy, meron tayong crab na cooked in a certain way. Meron tayong kohol. Kohol na may gata, tapos na may gulay. Meron tayong kinilaw. Very, probably top 5 sa aking local local dishes. May mga ibang dishes dito na hindi pa natin nakakain or hindi pa natin nabibigkas ng tama. Isa na dyan ay ang parunguhan. Sarunguhan. May sungay na isda. Yun. Dahil itong isda na to, may sungay.
Locally, ang tawag dito ay surangan. Surangahan. Yan, gusto ko lang marinig yung boss nila. Ha, ha, ha. Surahan. Surahan ay isang sorcerer from the east. Surahan! Sorry. Lord of the Rings. Saruman yan. Surahan, inadobo. Tikman natin. Kami. Lasang surahan na adobo. Nakakuha natin yan. Hey guys, kala niyo pugito to? No. It's called Lolita. Kokika. Kokika. Hindi yun. Kokika? Hindi yun. Kugita. Ang kugita ay batang kapatid ng pugita. Hindi. Ang kugita ay medyo hindi pa ganun ka-mature. Ang pugita, yung mature version ng kugita. Hindi ko alam yung difference nila. Siyempre ito iba yung pagkaluto. Ang hindi ko alam, may kailangan pa pala akong tikman na local dish ng Catanduanes. Yun na yun. Tapos na. Wala na tayong i-feature ibang pagkain. Walang sorpresa na ipinaluto para sa akin. Para hulaan. Fine. Sisig. Pero hindi ko talaga alam kung ano to. It's dark, it's dangerous. I'm scared. I want my mama. Parang siyang dreadlocks ng native sa Boracay. Man, kainin ko ng buhok mo, man. Tirahin na natin to. Masarap siya. Was it worth it? Yes. Nakakatawa siya tingnan. Pero hindi ko alam kung para siyang it's a type of mushroom, but it's not a type of mushroom. It is... Laman loob ng kalabaw, yung tinatawag na libro. Siya yung dinadaanan ng mga kinain ng kalabaw. Laman loob ng kalabaw. Hindi pa naman ako makain ng beef. Laman loob ng kalabaw. Kinakain ba yun? Sinalpungan ang tawag sa local dish na to. Ang reseping sinalpungan ay dito lang makikita at matitikman sa Catanduanes. Bukod dito, marami pang putayang nasa menu ng restaurant na to. Say it with me, Viajeros. Happy tummy, happy viajero. Very delicious. Sorry, ma'am. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Words to describe Catanduanes. Magayon, Maganda. masiram, Masarap. maugma, Masaya. linig, Malinis. daiga para ribok, Tahimik. halalom, Malalim. Balak mo na bang pumunta sa Catanduanes? Planuhin ang biyahe sa mga buwan ng Marso hanggang Agosto. Maganda raw ang panahon sa probinsya sa mga buwan na to. At simula nang ipromote ng probinsya ang turismo noong 2015, tumaas ng halos 20% ang tourist arrival dito. At dahil maganda na yung road network ng Catanduanes, in one day maiikot mo po siya, 360 degrees. So, pwede ka pong magrenta ng motor or kung naka-tour package ka naman, merong mga tour operators and then meron silang mga service vans or vehicles. Hindi rin nagkukulang sa matutuluyang lugar dito sa Catanduanes. Kagaya lamang ng inn na to. Meron din silang amenities na swak sa inyong bakasyon.
Noong 2015 din sinimula ng provincial government ang One Tourist, One Tree program. Ito po ay programa ng provincial government through the Provincial Tourism Office para mas lalo nating mapangalagaan yung ating kalikasan. So, nagpo-provide kami ng seedlings dun sa mga turista and then ini-encourage namin sila. Pag hawak sila ng mga tour operator, we make it a point na maging parte ng kanilang itinerary yung tree planting. Ika nga'y, hit two birds with one stone, di ba? Nakapasyal ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan. Hashtag, be a hero! Kasama rin sa kayamanan ng Catanduanes ang abaka. Ang Catanduanes ang #1 producer ng abaka, hindi lang sa Bicol region, actually buong Pilipinas. Bawat munisipyo may kanya-kanyang disenyo ng abaka gown na makikita lang sa Museo de Catanduanes. Binuksan sa publiko ang museo noong 2011 para mapangalagaan ang cultural heritage ng probinsya. Isa rin sa pinangangalagaan ng probinsya ang kanilang cultural dance. Inom mo to. Tuba. Halos lahat ng okasyon, especially pag fiesta, ito yung sinasayaw. And then dito sa mga school activities, kasi we want to pass it to the next generation. Sorry, ma'am. Yay! Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Ano po bang tawag dun sa sayaw na yon? Pantumina po. Pantomina! Ano po ibig sabihin nun sa Tagalog? Pantumina, ibig sabihin paggaya. Paggaya ng alin? Kilos po ng manok. Anong manok? Ng manok, inahin at saka tandang na nagliligawan po. Ayun. So, itong sayaw na to ay usually pinaperform nyo kapag may piyesta? Opo. Pag mga may festivals. Tapos nun, kanina may nag-offer sa akin ng tuba. Tapos yung isa may dalang tray ng manok yata. Opo. So, usually kapag may bisita, Opo. Way of welcoming. way of welcoming lang. Kung may local dance, syempre, may local food din na tulad nito. Pero ang main ingredient ng pagkain ito, makikita lang sa Nahulugan Falls sa bayan ng Higmoto. Tinawag itong nahulugan dahil noong araw may nahulog daw dito na magsasaka kasama ang kanyang kalabaw. Hindi ka lang matutuwa sa kwento ng falls. Kapansin-pansin din ang mga nangunguha ng tabagwang o kuhol sa ilalim ng tubig. Sa Higmoto kasi sikat ang ginataang tabagwang. Pinasasarap din ito ng pako na pinupulot lang din sa paligid ng Nahulugan Falls. Ito ang specialty nila sa bayan.
Very delicious. Hindi rin mawawala ang mga paboritong pasalubong mula sa Happy Island tulad ng tabrilla o tablea sa Tagalog, tilmok at latik. Isa ang kakao sa mga agricultural product ng Catanduanes na pinauunlad ng provincial government. Mano-mano ang proseso sa paggawa ng tabrilla. Yung recipe po ng paggawa ng tableya ay galing po sa lola ko, nanay po ng tatay ko. Masarap po itong timpla, pwede din po itong ihalo sa champorado at pwede din po itong kainin. Ang isang balot ng tabrilla ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Isang dekada na ang paggawaang ito ng tilmok at latik sa birak. Gumagawa nito yung mga lolo at lola po namin, yung talagang nagpasimula po ng paggawa ng tilmok at latik po dito sa Catanduanes. Gawa sa tinagtad na hipon at mga halamang gamot ang tilmok. Binabalot ang mga ito sa isang dahon na kung tawagin ay hagikhik. Yung tilmok po sa Catanduanes lang po makikita or matitikman. Ang latik naman ay isang klase ng suman na hinahaluan ng katas na malunggay. Sa Barangay Bote, sa bayan ng Baato, matatagpuan ang sunod na titikman natin. Isang local delicacy rin ang dawa, na gawa sa butil ng halamang dawa na 1,000 piso kada kilo ang presyo. Seasonal ang halaman, kaya bahalang bentahan. Yung mga pumupunta rito, talagang dapat makatikim sila ng dawa para hindi nila malimutan ang aming barangay. Kung naroon na rin lang kayo, pumunta na sa Baato Church. Higit kalahating siglo itong itinayo sa pamamagitan ng forced labor noong panahon ng Kastila. Ito ang pangalawang pinakamatandang simbahan sa Bicol Region. Kung ang hanap nyo ay eco-adventure, preserved culture, and resilient people, andito yun sa Catanduanes. This island less popular, unexplored, and undiscovered. Kung plano mong pumasyal sa Catanduanes ngayong tag-init, Nagustabi ka mo sa maugmang isla. meron kang pwedeng gamitin para mas mapadali ang biyahe mo. Meron akong ginawang app na kung saan lahat ng information tungkol sa Catanduanes ay makikita nyo na dito. Kilala ang Catanduanes dahil kadalasan ito dinadaanan ng bagyo. Pero sa mga araw o buwan na hindi ito binabagyo, tatamaan ka naman sa ganda ng probinsyang ito. Nagulat at natuwa ako na meron palang naipagmamalaking kayamanan ng Catanduanes. Sa biyaheng ito, nakita ko ang tunay na mukha ng Catanduanes at dahil dyan, ako'y nasiyahan. Under the sea it is! May shipwreck? May bundok! Pati gabi, pinatulan ko na rin. At syempre, may mga isda at corals. Biyahe tayo sa ilalim ng dagat, biyeros! Mga biyahero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa may mga shorties
Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!